Patay ang 13 anyos na dalagita sa Tondo, Maynila matapos kagati ng asong may rabies. 7 iba pa ang kinagat din ng parehong aso sa kanilang lugar. Dapat bang ipagsawalang bahala lamang ang kagat ng hayop? Dalawang buwan matapos makagat ng stray dog, yumao ang isang 13 taong gulang mula Tondo, Manila nitong April 2024. Ang kagat lang sana sa kanyang kanang bukong-bukong ay di inaasahang magiging sanhi ng kanyang pagpanaw. Huwag mo, tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Pati kami lahat ha. Tandaan mo yan. Hindi agad inamin ni Jamaica sa kanyang ina ang nangyari hanggang sa unti-unting lumabas ang sintomas ng rabies sa kanya. Nakaranas siya ng lagnat, pananakit ng balakang, at pagkatakot sa tubig at hangin. Nasugod pa si Jamaica sa ospital, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na naagapan ang kanyang kalagayan. Nakita ng doktor na talagang wala na. Sabi niya, Mrs. Pasensya na pero late stage na po yung hydrophobia. Nanlumo po ako, parang bumagsak po yung mundo ko. Kung pwede nga lang ako na lang, wag na siya. Napakabata pa po niya para mangyari yun sa kanya. Makalipas lamang ang 12 oras, binawian na ng buhay si Jamaica. Napag-alaman ni Mama Roslyn sa barangay na isa pala si Jamaica sa mga biktima ng aso na pag-alagala sa park. Isang mabigat na paalala ang kaso ni Jamaica na nakamamatay ang rabies kung hindi ito maaagapan. Here in the Philippines, it's more common. Yung pinaka-carrier natin are stray dogs and cats. Pero mostly dogs. We're very sad that, a lot of our children are getting bitten and some are dying. Ano nga ba ang rabies at sino ang kadalasang naaapektuhan nito? So rabies is first and foremost, it's a viral disease. It's caused by a virus that affects the central nervous system. So it is a zoonotic disease. Zoonotic disease is a disease that can affect both humans and animals. And perhaps one of the important characteristics of the disease itself, it is a vaccine preventable disease. The people who are usually affected by rabies are kids or children, usually around 5 to 14 years old. Bukod sa edad, ibinahagi ni Dr. Suplico na mas mataas ang naitatalang kaso ng rabies tuwing tag-init. Ang problem kasi pag summer, mainit po sa bahay. Most of the time, ang mga bata po lumalabas ng bahay para maglaro. At pag naglalaro sila, dito na po sila nakakagat ng mga stray dogs. Ang problem, nakikita rin po namin na ang mga stray dogs during mainit na panahon ay medyo maaligaga din po sila. They are very irritable. At minsan po pag hawakan lang o naapakan ng konti yung buntot, nangangagat na po sila. Naitala ng Department of Health na mahigit 160 na katao na ang nasawi dahil sa rabies sa unang bahagi ng taon mula January hanggang May 2024. Mas mataas daw ito ng 13% kung ikukumpara sa nasabing panahon nitong nakaraang taon. Ano nga ba ang paunang lunas kapag nakagat o nakalmot ka ng hayop? Intindihin po natin pag nakagat po tayo ng aso or yung pusa, kailangan po natin linisin po to ng tubig at sabon na mga more or less mga 10 to 15 minutes po na paulit-ulit. Pwede po natin lagyan ng alcohol, pwede rin po ng povidone iodine. At dapat po within 24 hours ay pumunta po tayo sa Animal Bite Treatment Center para makita po ng doktor at mapagbigyan po siya ng kanyang anti-rabies vaccination po. Pagdidiin ni Dr. Suplico, kritikal ang bawat oras na lumilipas sa pag-agap ng pagkalat ng rabies sa pasyente. Pag nakagat ka kasi ng isang hayop, meron po tayong tinatawag na incubation period.
So within those periods, nararamdaman po natin na yung mga common signs parang tulad ng flu, nilalagnat po, na nananakit ang katawan. Ayon sa World Health Organization, sumasailalim ang pasyente sa incubation period matapos itong magkaroon ng kontak sa hayop na may rabies. Karaniwang tumatagal ang incubation period ng 2 hanggang 3 buwan. Ngunit may ibang incubation period na nagtatagal ng 1 linggo hanggang 1 taon. Tapos po sa kagat side po niya na meron na pong mga tingling and burning sensation. Kaso, ito po yung mga palatandaan na ang rabies virus pumapasok na po sa central nervous system po natin. Pag pumasok na po siya sa central nervous system, sorry to say, pero yung rabies po kasi is 100% fatal. Pag pumasok na po sa central nervous system, dito na po nararamdaman na natatakot ng pasyente sa hangin, natatakot na rin po siya sa tubig at nagiging restless na po siya. Isa sa mga palatandaan na umabot na ang rabies sa central nervous system ng pasyente ay ang pagkakaroon ng hydrophobia at anemophobia o ang pagkakaroon ng matinding takot sa tubig at hangin. Samantala, mahalaga ring bantayan ng hayop na kumagat o kumalmot sa pasyente dahil magpapakita rin umano ng sintomas kung sakaling carrier ito ng rabies. So, ang nangyayari kasi, dapat po nagpabakuna po tayo. Then, kailangan po na ang aso po ay atin pong bantayan. Kasi po, ang critical time din po, dapat po mabantayan natin yung aso within 10 days. Kasi kung may rabies po yung aso, sila po ay nakakaramdam rin ng sintomas na nararamdaman ng tao na namamatay sila po within 10 days. Wala pang gamot ang rabies kaya nakamamatay ito. Ngunit may iwasan ang matinding sintomas nito kung maaagapan ito agad gamit ang bakuna. Atin pong seryosohin yung kagat ng aso po at kagat ng pusa, lalo na po pag ito ay stray dogs or stray cat. Ang rabies is 100% fatal. Pag hindi po tayo nagpabakuna against anti-rabies, mahirap na pong i-cure ang mga taong nagka-rabies po.